Kasi alam ko, darating ang panahon, magsasalita si Pangulong Duterte at hindi makakatiis. Alam mo, knowing the President, ang Pangulong Duterte, politiko yan. Ba? Sumasakay lang yan sa simula. Pero mananaig pa rin po ang makabayan sa kanya, sa kanyang puso. Kasi alam ko, darating ang panahon, magsasalita si Pangulong Duterte at hindi makakatiis. Alam mo, knowing the President, ang Pangulong Duterte, politiko yan. Ba? Sumasakay lang yan sa simula. Pero mananaig pa rin po ang makabayan sa kanya, sa kanyang puso. Mananaig pa rin po yan. So darating at darating ang panahon, magsasalita yan sa mga hindi magagandang isyung nakikita niya. Sinabi ko na yan noong una pa lang. At because of that, sigurado ako na gagawa ng paraan o gagawa ng butas itong gobyerno na ito para gibitin si Pangulong Duterte. Ang tanong, papayag ho ba kayo? Hindi ko papayag. Hindi yung totoo at wag daw tayo maglokohan. Kayo po ba ay papayag na eventually, kunwari, ipa-aresto ng ICC si Pangulong Duterte through this government? Papayag ba kayo? Ha? Hindi ako papayag. Isa ako sa talagang papalag dito. 'Di ba? Sabi nung iba, kailan ba ang people power? Gusto niyo people power? Oh. Gusto niyo ba ng people power? Sige, nagtatanong ako sa inyo. Sino ho dito ang gusto na ng people power? Sige nga, magkadiretsuhan tayo. Sino dito ang gusto ng people power na? Sige na, itaas niyo yung kamay niyo. Antayin ko sagot niyo. Okay? Sino dito ang gusto na ng people power? Itaas niyo na nga kamay niyo, tingnan ko. Habang umiinom ako ng kape, itaas niyo kamay niyo para magkaalaman. Sige na. O ayan. Ayan ang mga tao nagsasabing gusto na ng people power. Okay. Ang tanong, tanong. Kung gusto nyo na ng people power, yung mga nagtaas ng kamay, kayo ho ba nag-like na? O nag-share na? Kasi mamaya, yan ang problema sa atin Gusto natin ng people power, gusto natin maging aktibo, pero pag may mga ganitong mensahe na para sa bayad, hindi niya kayo nagla-like. Paano tayo ano niyan? Bira, naglolokohan lang tayo nito Di ba? Yan ang problema sa atin Pagka, lalaban ako, protektahan ko si Pangulong Duterte. Pero nung huli na, hindi magising. Mamaya pa ako, may ginagawa pa ako, busy ako Di ba? Alam mo, narinig ko na yan Narinig ko na yan mga nakarang yung mga sabi nila, papalag kami, lalaban kami para sa bayan, tas nagtawag. The suporta na rally. Nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga ganun Nagtawag ng rally para suportahan si Pangulong Duterte. Hindi naman nagpunta. Ngayon lang. Gusto ko nang tanungin. Sige nga. Kayo ba gusto nyo ng people power? Kung gusto nyo ng people power, simulan sa social media. Di ba? Paano magkakaroon ng people power kung dito man lang sa social media, wala man lang mag-like, wala man lang mag-share ng mga ganitong video? Hindi, naglolokohan tayo. Hindi, yun ang totoo dyan Hindi ako walang biro yan. Hindi dahil sa gusto ko lang ma-share itong video. Hindi dahil sa gusto kong magkaroon lang ng viewers dito. Hindi ho yun. Ang aking punto dito, kung gusto nyo maging active in spreading the advocacy of this channel and the advocacy of PRRD, bakit ayaw natin? Simpleng bagay, mag-share. Mag-like, ayaw nating gawin. Tinatamad tayo. Tamad ako. Ginagawa ko, banat ba Tapos gusto nyo mag-people power. Di ba? Ganun lang kasimple. Social media is the key.
Yan o ang talagang tunay na people power. Tandaan ninyo. Eto ha, makinigo kayo ha. Makinigo kayo. Si Pangulong Duterte, naniwala talaga ako na nanalo siya because of social media. Ako naniniwala ako doon. Hindi ako papayag na ano. Kaya nga, kung gusto ninyong ipagtanggol si Pangulong Duterte at ilaban sa mga katulad ni Remulla, ibig sabihin labanan yung mga panggigipit ng administrasyon na to, lalong-lalo na si Remulla at itong mga congressman ni Romualdez, dapat mag-share kayo ng mga video na magbubulat ng mga mata ng ating mga kababayan. Ito ang the best niyan. Bakit kanyo? Kasi nga po, kahit nasa ibang bansa kayo, may magagawa kayo. Kasi hindi naman ako naniniwala na pag may mawari lang, ipapahuli na si Pangulong Duterte, iiwan nyo trabaho ninyo sa ibang bansa? Tapos pupunta kayo ng Pilipinas, haharang kayo? Ako maniniwala dyan. So bilang mga kababayan natin naninirahan sa ibang bayan, gawin nyo na sa social media. Yan ang inyong magiging matinding suporta. Ang pag-share sa social media. Di ba ho? Kasi kami, mga banateros, brothers, at iba pang mga vloggers, pero particular kami mga banateros, brothers, kami ho, marami nga nagsasabi na bakit daw ang tapang-tapang namin. Alam nyo, yung tapang namin, wala yan. Totoo lang ha, wala ho yan. Walang kwenta ang tapang namin kung hindi naman ho makakaabot sa ibang mga tao. Ano yun yung tapang namin? Di ba? Tapos di naman napapakinggan at napapanood ng mga ibang kababayan natin. Ano sense nun? Yung tapang na yun, baliwala yun. Kailangan yung tapang namin samahan ninyo ng tapang. Kasi ang social media, hindi ho yan yung parang telebisyon. Ang telebisyon, pag binuksan mo TV, kung ano yung nandun sa channel na yun na mapapanood mo. At iilan lang yun. Diba? Sa Pilipinas, dati nga, 3 lang ang talaga matindi dyan eh. O, isipin nyo to ha, sa telebisyon, 3 lang talaga matindi dyan. O, nawala pa isa, so 2 na lang ang talagang matindi ngayon. Di ba? Sa social media, nako, napakarami. So, kailangan intentional ang pagpapakalat ng balita sa social media. Magagawa lang po yan through sharing, di ba? Sending the videos, liking. Kasi pag nila-like nyo, hindi ho, yan ho ay lalabas. Ibig sabihin po niyan, lalabas po yung algorithm, makikita ho nila yung channel ng Banat Bay at mga videos natin sa mga kaibigan ninyo. I-recommend ika nga. So, importante yun. Kaya kayo kinukulit ng mga moderator dito. Sa isang TV interview, ang umano'y paggamit nito ng confidential funds para pondohan ang kontrobersyal na war on drugs sa panahon ng kaniyang termino. Pero ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, kinakailangan pang pag-aralan ang legalidad at jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas. Taong 2018 pa. Ayun, sabi nito, sabi niya, anong pwedeng gawin naming mga wala sa Pilipinas? Yun na nga simple lang ho. Social media, support. Ako, hindi ho sa inihingi ko ang suporta ninyo sa Banateros Brothers. Ako si Coach Oli tsaka si Bus Dada. Dahil ever since tumayo po kami para kay Pangulong Duterte. Hindi po kami umalis. Nagyorme po kami kasi nag-isko kami kasi we have to choose kung sino yung that time na pinakamalapit somehow sa leadership ni Pangulong Duterte. As a matter of fact, ito lang ang sinabi ko, di ba? Paulit-ulit ko na sinabi sa inyo yan. Ako, humingi ako ng advice nun kay Pangulong Duterte. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho nagbigay ng sagot, direktang nagsagot si Pangulong Duterte sa akin. Hindi ho siya dumirekta na sagot. Hindi niya sinabing, wag mo iboto to, eto boto mo. Walang ganun sinabi just to be clear. Pero, sa kanyang pahiwatig, nakabuo ako ng pag-iisip na ito ang pinakamalapit si Isko nun.
Pero hindi kami umalis. At sabi ko nga sa kanya noon sabi ko, Mr. President, just say the word, susuportahan ko ito si Marcos. Sabi ko sa kanya.